Kasi sabi ng mga contractor, MJ, yung flood control daw, itong tinatawag na tubong lugaw. Nako po. Yung pinaka-paboritong project ng mga contractor. Hindi, ayaw nila yung mga horizontal, yung mga vertical, yung mga buildings. Kasi malit lang kita doon sa mga buildings. But yung mga horizontal, mga daan, mga flood control, mga graveling, mga ganun, paborito nila yan. Kasi sabi nila, tubong lugaw. Sa tubong lugaw, mas malaki ang kita. And I don't know bakit baka pwede bawasan yata ang simento, hindi yata ma-check. I don't know kung ano yan. Basta, ang sabi nila, basta flood control, tubong lugaw. Di lang tubong lugaw. Walang lugaw kasi ghost project. Worst yun, yung mga ghost project. Pero sino po ba ang pwedeng mademanda o maratsadahan o makasuhan po? Ang mga private officers or mga private individuals like tayo, MJ, we are private individuals, we are taxpayers, we are citizens of the Philippines, we can also be liable for plunder kung nakipagtulungan tayo or nakipagkuntsabahan tayo sa mga public officers. This is public documents like Janet Tapoles. Janet Tapoles is a private individual. But bakit may kaso siyang plunder? Kasi may allegedly, I'm not saying siya kasi may kaso pa, allegedly nakipagkuntsabahan siya sa mga public officers. Thank you, Kuya Mark. So, itong mga issues sa flood control, kapag may mapatunayan nagkasala o nagkulang sa batas, malamang itong mga kontraktor, ito yung kaso na kakaharapin nila. Yes. Si private individual, sila yon si contractor, private individual yon. Okay? Then, may kakonsabahan na regional director, tapos may kakonsabahan na congressman or mayor or governor. Yun ang tinatawag na plan. At ang ating topic ngayong umaga, Kuya Mark, ay may kaugnayan po sa araw-araw natin ng mga nababasa sa balita. Hinggil po, lalo na ngayon, Kuya Mark, hindi nauuso, talagang mainit sa dugo ng mga Pilipino yung issue sa flood control. Flood control, yung daming yumayaman sa flood control. Bakit? Kasi sabi ng mga contractor, MJ, yung flood control daw, itong tinatawag na tubong lugaw. Nako po. Tubong lugaw kasi I don't know kasi yung pinaka-paboritong project ng mga contractor. Hindi, ayaw nila yung mga horizontal, yung mga vertical, yung mga buildings. Kasi malit lang kita doon sa mga buildings. But yung mga horizontal, mga daan, mga flood control, mga graveling, mga ganun, paborito nila yan. Kasi sabi nila, tubong lugaw. Sa tubong lugaw, mas malaki ang kita. And I don't know bakit baka pwede bawasan yata ang simento, hindi yata ma-check. I don't know kung ano yan. Basta, ang sabi nila, basta flood control, tubong lugaw. Di lang tubong lugaw. Walang lugaw kasi ghost project. Worst yun, yung mga ghost project. Yung ghost project, yung hindi nakikita. Hindi nakikita na may mga appropriation of funds, may nabayaran, but walang actual na project na nangyayari. Yes, Kuya Mark. Kaya ang ating paksa ngayong umaga ay pandarambong. Pandarambong. Or plunder. Yung pag-usapan natin kasi before, wala namang plunder ang Pilipinas, walang batas sa plunder, but na I think mga ilang taon, mga 15 years ago, may plunder na. But before, wala pang plunder, palagi natin narinig, graft and corruption. But ngayon, may tinatawag tayong plunder or pandarambong. Yun ang pag-usapan po natin. Okay, Kuya Mark, ratsadahin na natin to. Ano po ba ang plunder o pandarambong? Ang plunder or pandarambong, ito yung batas na nag-penalize ng mga public officers. Kasi public officers, yung mga elected or appointed. Public officers who accumulate ill-gotten wealth. Uy, pamilyar. Ill-gotten wealth. In the amount of at least 50 million pesos. Hindi lang ill-gotten wealth. Kailangan at least 50 million pesos acquired through series or combination of overt acts. Ibig sabihin dito, pag pandarambong pinag-usapan, ang main officer or main culprit of this case, ang mga public officers. Elected ka man, like congressman, senador, mayor, governor, elected or appointed secretary or mga director sa mga DPWH, mga ganon, appointed sila. So yun, public officers. Public officers who accumulates, nakakuha sila ng ill-gotten wealth, but at least 50 million pesos. Kung 50 million pesos pataas, plunder yan. Pag below 50 million, graft and corruption. Accumulated through series. Hindi yan isang action lang, series yan. May sistema, series or combination of an overt act. May sistema yan. So, hindi lang pa isa-isa, hindi lang isang project, kundi system na talaga yan, na kumikita sila. Kumukuha ng kwarta, not necessarily kwarta ng government. Kasi, pag plunder ang pinag-usapan,
ill-gotten wealth. Either galing sa kaban ng bayan or through other means when ginamit nila ang kanilang influence or power para makakuha ng kwarta. Yun ang tinatawag na plunder. Ay, good morning pala Kuya Mark kay Joe Piamonte. Tanong natin, lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong, sino kaya ang nasa isip nila Kuya Mark kapag naririnig nila yung katagang ill-gotten wealth? Ill-gotten wealth. I don't know. Sino kaya yan, ha? Daming mga former politician, yung history natin. If you read your history, palagi natin naririnig yung tinatawag na ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth, yung kwarta na nakaw, kwarta na galing sa kaban ng bayan, or even na hindi galing sa kaban ng bayan, but through misuse of influence or power, yun ang tinatawag na ill-gotten wealth. Mukhang alam ni Pata Tutini ang sagot sa ating katanungan kay Mark. Pero sino po ba ang pwedeng mademanda o maratsadahan o makasuhan po sa plunder case? Ang plunder case, primarily, public officers. Who are public officers, MJ? Public officers, yung mga elected or appointed. Elected, president, vice president, senador, congressman, mayor, governor, konsehal, yun. Mga board members, vice governor, vice mayor, yun ang mga elected. Including barangay captains, elected yun. Elected officers. Pwede rin appointed. Mga regional directors, mga ASEC, USEC, secretary, yun, mga commissioners, yun ang tinatawag na appointed. So, public officers, ang primary na liable sa kaso na plunder or pandarabong. But ang mga private officers or mga private individuals, like tayo, MJ, we are private individuals, we are taxpayers, we are citizens of the Philippines, we can also be liable for plunder kung nakipagtulungan tayo or nakipagkuntsabahan tayo sa mga public officers. Paano magkuntsabahan or paano magtulungan? Pwede ka maging dummy, pwede ka maging business associate, or tinatawag na co-conspirator ng mga public officers sa pagnakaw o pagkawat o pagkuha ng kaban ng bayan. Like in this case, hindi naman natin sinsiraan, but this is public documents, like Janet Tapoles. Janet Tapoles is a private individual. But bakit may kaso siyang plunder? Kasi may allegedly, I'm not saying siya kasi may kaso pa, allegedly, nakipagkunsabahan siya sa mga public officers. Ibig sabihin, walang private individual na liable ng plunder kung wala siyang kakontsaba na public officers. Ibig sabihin, kailangan talaga may public officers na gumagawa ng plunder, then may conspirator na private individual. Dummy, business associate, so yun, pwede maging liable ng plunder. Thank you, Kuya Mark. So, itong mga issues sa flood control, kapag may mapatunayan nagkasala o nagkulang sa batas, malamang itong mga kontraktor, ito yung kaso na kakaharapin nila. Yes. Ang contractor, for example, series or combination of criminal overt acts. So, hindi lang isang project. Parang sistema talaga na every project, may 10%, may 20%, may 50%, may 30% sa mga congressman. For example, gano'n. So, ibig sabihin, ang main actor dyan, congressman. Kasi galing sa pondo niya, congressman. Pwedeng kakontsaba niya ang isang DPWH director, regional director. Yun, pwede rin. Yun ang tinatawag na conspiracy. Then, kakontsaba din nila ang contractor. Ang contractor na nag-issue ng resibo, allegedly, na gumagawa ng mga project kuno, but yung project, below standard. Yung semento na may 1:5, 1:3, hindi na. 1:10 na. So parang isang sipa mo lang, basag na yung semento. Kasi konti lang semento nilagay, then instead na ilang meters, half meter na lang, kasi kailangan nila magbigay ng SOP. Yun ang tinatawag na plunder. Ibig sabihin, ang plunder, si private individual, sila yon, si contractor, private individual yon. Okay? Then, may kakonsabahan na regional director, tapos may kakonsabahan na congressman or mayor or governor. Yun ang tinatawag na plunder. Ibig sabihin, may conspiracy in acquisition of ill-gotten wealth. What do you mean by ill-gotten wealth? O yun, yung mga hindi mapaliwanag na kwarta, bakit nagabili siya ng ilang sasakyan. For example, ordinary contractor ka lang, but you have 50 luxury vehicles. Naku po, na may payong.
na may payong pa na gold. Gold ba yung payong na yun? O yan, for example, ganun. Ano bang negosyo nito? Contractor. Kung contractor ka, bakit ganyan kalaki? So, ibig sabihin, paano siya kumita? From the funds ng government funds. Then, may mga, di ba may bidding yan? Yung mga bidding, pwede may violation dyan. Kasi baka yung bidding na yan, lutong Macau ang bidding, walang totoong bidding. Kasi may commitment na si regional director, instruction ni governor, instruction ni congressman na ibigay sa contractor na yan. Si contractor na yan, bago pa ang bidding, nagbigay na ng advance, 5% advance ni governor o ni congressman, nagbigay na ng 5% advance para sigurado na siya na ang mananalo sa bidding. Parang ganun. Yun ang tinatawag na conspiracy in a combination or series of a criminal overt act that is considered plunder or pandarambong. Nako, na isa-isa mo talaga, Kuya Mark, yung issue sa ano. By the way, MJ wala kong pinangalanan dito. Purely patas lang pinag-usapan natin. Kayo na lang mag-isip kung sino yung ibig nyo sabihin dyan. Magbasa kayo ng balita ngayon at basahin nyo yung ating kasaysayan. Kuya Mark, lalo na sa mga issue na ito.